na may 2.4% inflation rate, fish and other seafood na may 7.7% inflation rate tulad ng dilis, milk, other dairy products and eggs na may 1.4% inflation rate, particular dito ang itlog, fruits and nuts na may 3.8% inflation rate tulad ng mangga, at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 6.1% inflation rate, particular dito ang kamatis. Samantala, nagtala ng mas mabagal na pagbaba ng presyo nitong Pebrero 2026 ang bigas na may negative 3.4% inflation rate. Mas mabagal naman ang pagtaas ng presyo nitong Pebrero ang naitala sa oils and fats na may 8.8% inflation rate tulad ng mantika at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 2.5% inflation rate gaya ng infant formula. Nagtala naman ang pagbaba ng presyo nitong Pebrero 2026 mula sa pagtaas noong Enero 2026 ang meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 2.2% inflation rate, particular dito ang karne ng baboy. Samantala, nagtala ng mas mabilis ang pagbaba ng presyo nitong Pebrero 2026 ang sugar, confectionery and desserts na may negative 0.6% inflation rate gaya ng asukal na pula. Ang core inflation rate kung saan hindi isinasama ang piling food and energy commodities na magalaw ang presyo ay bumili sa antas na 2.9% nitong Pebrero 2026. Noong Enero 2026, ito ay naitala sa antas na 2.8% at 2.4% naman noong Pebrero 2025. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation rate ay naitala sa antas na 1.9% nitong Pebrero 2026. Ito ay kaparehas sa antas ng inflation noong Enero 2026, habang 2.3% naman ang inflation rate na naitala noong Pebrero 2025. Ang pangunahing nagambag sa overall inflation nitong Pebrero 2026 sa National Capital Region ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 4.5% inflation rate at 62.1% share sa pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang tatlong pangunahing nagambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 3.5% inflation rate, kuryente na may 9.2% inflation rate, at bayad sa supply ng tubig na may 4.9% inflation rate. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalatang inflation nitong Pebrero 2026 sa National Capital Region ay ang food and non-alcoholic beverages na may 1.1% inflation rate at 17.3% share sa pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang tatlong pangunahing nagambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Fish and other seafood na may 4.4% inflation rate gaya ng bangus, coffee and coffee substitutes na may 9.5% inflation rate, at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 3.2% inflation rate, particular dito ang kamatis. Ang personal care and miscellaneous goods and services ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Pebrero 2026 sa National Capital Region. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 2.5% inflation rate at 5.2% share sa pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang tatlong pangunahing nagambag sa inflation ng personal care and miscellaneous goods and services ay ang mga sumusunod. Other appliances, articles, and products for personal care na may 1.3% inflation rate, personal grooming, treatments na may 9.2% inflation rate, at hairdressing na may 6.7% inflation rate. Sa mga lugar naman sa labas ng National Capital Region, ang inflation rate ay bumili sa antas na 2.5% nitong Pebrero 2026. Noong Enero at Pebrero 2025, ang inflation rate ay naitala sa antas na 2.0%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Pebrero kumpara noong Enero 2026
sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 1.9% inflation rate. Ito ay may 62.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 1.5% inflation rate, particular dito ang bigas. Nakaambag din sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 6.7% inflation rate, particular dito ang kamatis. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Pebrero 2026 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants and accommodation services na may 5.9% inflation rate. Ito ay may 19.1% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang pangunahing nagambag sa mas mataas na antas ng inflation para sa restaurants and accommodation services ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe and the like na may 6.0% inflation rate. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation itong Pebrero 2026 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 3.2% inflation rate. Ito ay may 7.8% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 5.8% inflation rate at bayad sa supply ng tubig na may 3.4% inflation rate. Nakaambag din ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng LPG na may negative 2.5% inflation rate. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region itong Pebrero 2026 ay naitala sa Region 7 o Central Visayas na may 6.0% inflation rate. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Pebrero 2026 ay naitala sa Region 2 na may 0.4% inflation rate. Kung ihambing sa inflation noong Enero 2026, 15 na riyon sa labas ng National Capital Region ang nagtala ng mas mataas na inflation rates nitong Pebrero 2026. Ito ang mga riyon na may kulay asul. Samantala, ang Region 1 at Negros Island Region ay nagtala ng mas mababang inflation nitong Pebrero 2026 kumpara noong Enero 2026. Ang inflation rate naman para sa bottom 30% income households nitong Pebrero 2026 ay bumili sa antas na 2.5%. Noong Enero 2026, ito ay naitala sa 1.6% at 1.5% naman noong Pebrero 2025. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Pebrero 2026 ay nasa antas na 2.1%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation para sa bottom 30% income households nitong Pebrero 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo para sa food and non-alcoholic beverages na may 2.2% inflation rate at 88.2% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation para sa bottom 30% income households. Ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Pebrero ay ang mga sumusunod. Other pelagic fish na may 11.5% inflation rate at 0.6 percentage point share. Halimbawa dito ay ang galunggong. Restaurants, cafe and the like na may 5.4% inflation rate at 0.4 percentage point share. Kuryente na may 4.5% inflation rate at 0.2 percentage point share.
mais na may 8.7% inflation rate at 0.2 percentage point share, at renta sa bahay na may 3.7% inflation rate at 0.1 percentage point share. Ang monthly data para sa inflation ng all-income households at bottom 30% income households ay inyo makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa pag-scan ng mga QR codes na nasa screen o sa pamamagitan ng mga links na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga serbisyo at bilihin sa bansa para sa buwan ng Pebrero 2026. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Yusek Dennis Mapa, para sa ulat ng February 2026 inflation. Bago natin simulan ang question and answer segment, nais naming ipahayag na ang press kits para sa ating online participants ay aming ipapadala via email at ipamimigay naman po dito ang press kits para sa ating mga on-site participants. For those who have questions, please raise your hand to be recognized. For those online, please use the raise hand feature of Zoom or send your questions via the chat box. Once called, please state your name and organization. We are now ready for your questions, so we'll start first with questions coming from our on-site participants. Are there any questions coming from our media here at the PSA? Okay, the first one will be coming from Sir Mikhail Flores of Reuters. Enes, good morning. Morning. Yung corn, which is at 9.7%. Sorry, 9.4 ata. So can we confirm if it's the fastest since October 2024 and what's the driver for that? Yeah, yung inflation year on year para dito sa mais 9.4%, tama ka, ang last na higher than 9.4% ay noong Oktubre 2024 na 9.7%. Negative siya karamihan ng buwan ng 2025, although tumaas, ito nagsimulang tumaas noong December 2025, 7.3 tapos nag 6.5 noong January at 9.4 nitong Pebrero. Normally, of course, may mga issue dito sa supply and demand, but we still have to check our volume of production para dito sa mais. Of course, itong weight ng corn, we have the weight ng corn sa basket. Ang weight ng corn natin sa basket ay nasa 1.39% at mas mataas ito outside Metro Manila, yung mga regions, selected regions outside the NCR. We will check kasi nasa data collection pa lang kami para doon sa volume of production for the first quarter agricultural statistics report. Thank you. Sir, thank you, sir. Yung rice naman, bumagal lalo yung pag-decline last month. Do we expect Rice. this month na magiging positive na yung inflation for rice, or most likely pwede pang decline pero mas maliit pa rin? If you look at Yung it. natin, yung ating presyo na lang kaya, price. Tama ka, mula nung last month's time series. Itong price of rice, yung regular milled. Yung regular milled rice natin, medyo nagsimula itong tumaas noong Nobyembre of 2025, ang average price per kilo. And continuously, tumataas siya hanggang itong Pebrero. So, for example, yung regular milled rice, national average, ang average price niya noong 2025 ay nasa 42 pesos and 95 centavos. Pero noong January of 2026, tumaas na siya ng 43 pesos and 29 centavos. And itong Pebrero 2026, mas tumaas pa
mga 2 piso ang kanyang tinaas, average 45 pesos and 27 centavos. Mayroon tayong base effect dahil ang mga prices natin last year ay medyo mataas. But of course, dahil tumataas na rin yung presyo ng bigas nga, I'm citing here the regular milled rice, bumababa na yung inflation rate. For February, for March, yung kanyang average price kasi is nasa 46 pesos and 9 centavos. So medyo malapit doon. Kung tuloy-tuloy yung trend ng month-on-month increases dito sa price of rice, posible na either lower negative or baka magiging nasa positive inflation territory na siya sa March. But of course, titingnan natin from our weekly data collection. Thank you. Thank you very much, Yusek Mapa. Any questions coming from our media? We have one from Sir Jackie Pascual of ABS-CBN. Hi, good morning, sir. Morning. Sir, I want to ask about in transport. It's a negative inflation, but what are we seeing in the coming months, considering na yung current conflict in the Middle East? Sa tingin niyo, sir, tataas ba yung presyo ng mga fuel? And included na rin other factors. Meron pa tayong parang outlook, sir. Thank you. Yung tama ka, no, yung ating transport, yung basket na yon ay negative 0.3%. Yung mga matataas dyan na items, of course, yung price of diesel, negative pa rin siya, negative 1.3%. Yung price of gasoline, negative 5.7%. No? But if we look at the time series, particularly yung month-on-month prices, tumataas na kasi yung presyo even before itong first week of March. So nakikita namin na while negative pa rin siya, lumalapit na siya dun sa ating previous year's prices, particularly yung monthly data natin ng 2025. Now, ang nakikita namin dito, based on the computation ng year-on-year, starting March kasi last year, bumaba yung price ng fuel. So we are seeing that yung inflation for diesel, gasoline, diesel in particular, itong March ay nasa positive territory na siya. So may increases kasi ngayon yung average average price na nakolekta ng PSA for February sa diesel ay nasa 60 pesos and 26 centavos. Ang kanyang presyo noong Pebrero 2025 ay nasa 60 pesos and 92 centavos. Kaya negative pa rin pero maliit na lang. But starting March, nasa 59 pesos na lang. So pababa na siya and this year's trend seems to be increasing. And thus, we are expecting that this will be either in the lower negative inflation territory, close to zero, or mag-shift na siya sa positive this month. We are just waiting, of course, sa mga weekly price changes and we are mindful na may signal na mag-i-increase. Thank you. Thank you very much, NS. Related to that question, may I first read through Sir Ben Arnold de Vera asked related to the question on the ongoing war in the Middle East. Is the purchasing power of the peso at 0.76 in both January and February 2026 the lowest on record? What would be its implications since prices of goods and services are at a risk to rise further due to the ongoing war in the Middle East, possible for the peso's purchasing power to further decline moving forward? Yung naman, thank you Ben, yung pag-compute naman ng purchasing power of peso, of course, depende yun sa CPI, Consumer Price Index. So talagang pag tumataas, while nag-i-increase, kahit na maliit yung increase sa inflation, pataas pa rin yung presyo, kaya bumababa yung ating purchasing power base 2018. So tama ka, yung ating purchasing power of peso nitong January and February ay nasa 0.76. Ang average natin noong 2025 ay nasa 0.78. And of course, may risk talaga pag mataas yung inflation rate natin because of this shocks, external shocks.
due to the war sa Middle East that will have impact dun sa ating prices of fuels, then ang expectation naman pag tumataas yung inflation rate, tuloy-tuloy yung pagbaba ng ating purchasing power of peso. Thank you. Thank you, NS. Sir Ben as a second question, but we'll first go with Ms. Ditas Lopez of Bloomberg for her question. NS, good Morning. morning. Good morning. Pwede po bang malaman kung ilan ang weight ng transport sa index? Ang transport natin 9% sa ating basket, ano? And sabi ko kanina yung mga malalaki dito, yung direct input, of course, price of diesel, mga 0.6%, and then price of gasoline, 1.77%. Pero mayroon siyang, of course, yung kanyang indirect, medyo malaki, 3.4% ay, mga 3.5% ay yung passenger transport by road. Ito yung pamasahe. So, pag may increases doon sa direct input, ito yung price of diesel, price of gasoline, normally nagre-request yung ating mga miyembro ng transport sector na magtaas ng pamasahe. So doon magkakaroon ng impact sa other passenger transport by road na substantial yung kanyang weight. So hanggat hindi gumagalaw yon, may impact directly from the price of diesel, price of gasoline, siguro mga 2.6% of the 9% na nasa basket natin. So yun yung mga dynamics dito sa transport. Of course, yung impact ng fuel, price of fuel, hindi lang siya sa transport pumapasok kasi mayroon pa tayong substantial din na basket, yung housing, water, electricity, gas, and other fuels. So doon naman yung supply sa kuryente, LPG. So doon din pumapasok yung impact of increases na nakita natin in the past. Remember 2022, nagkaroon tayo ng halos ganito ang ating scenario, ano, na may mga external shocks tayo at nagkaroon ng increases sa price of fuel. So dito yon sa transport directly, and then doon sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. For example, yung electricity natin, 4.6% ang weight niya, plus yung LPG, mga 1.3%. So dalawa yung pupuntahan kung mayroon tayong shocks dito directly sa transport, and then included yung pamasahe, and doon sa housing, water, electricity, gas, and other fuels, particularly electricity and LPG. Thank you. And as para lang po malinaw, kapag negative yung increment, does it mean bumababa yung presyo? So pag Pag nag-positive- negative inflation, year on year, talagang sinasabi mo na mababa yung presyo ngayon kumpara last year. So, makikita naman natin, kanina I mentioned yung price of diesel sa time series natin. Like for example, for February, yung price of diesel, average natin 2026 ay nasa 60 pesos and 26 centavos per liter. Kumpara noong Pebrero 2025, 60 pesos and 92 centavos. So mababa ng konti, kaya yung kanyang inflation rate ay negative, no? But of course, may adjustment na kasi tayo sa first week of March. So ang sabi ko kanina, yung expectation natin is that this will be in the positive inflation territory. Thank you. po. Thank you very much, Yusek Mapa. Now, we're going back to the topic of rice. So this is again from Sir Ben De Vera. This is related to Sir Mikhail of Reuters' question. Sir, what's the trend for rice deflation easing, and could it continue to offset possible spikes in other food groups in the near term? Or would it revert to a year-on-year increase once the base effect you mentioned wanes? Yung ating rice inflation, of course, nung buong taon nung 2025, negative yun, ano? Yung negative, ang ating 2025 inflation for rice ay negative 12.3%. Itong dalawang buwan ng 2026, negative pa rin siya. Nung January, ito ay negative 8.5%.
So pababa pa rin yung presyo at nung Pebrero, negative 3.4%. Now, dahil nga may mga adjustments kasi tayo month on month, sabi ko kanina, mula November, nag-adjust yung price of rice per kilo. So, tumataas siya. And then, mayroon tayong base effect na mababa na rin kasi last year. So, kaya ang kanyang inflation rate, kahit na negative siya, pababa na. But it is still negative. It is still lower compared to same month last year, but increasing month on month, no? Month on month. So as I've said, since November, yung regular milled rice price per kilo has been increasing. It started October, 40 pesos and 9 centavos per kilo average. And then November, tumaas siya ng mga 20 centavos per kilo at 40 pesos and 29 centavos per kilo. And then December, nagtaas ng 1 peso, 41 peso and 49 centavos. And then nung January, naging 43 pesos and 29 centavos. At itong February, 45 pesos and 27 centavos. So, ang mangyayari nito, nakikita namin, posible na may negative inflation rate pa rin siya pero paliit yung absolute value niya, meaning close to zero. And if the trend on the month-on-month increases will continue, baka magiging positive na ito in the coming months. Thank you. Thank you very much, Yusek Mapa. Are there any questions? Okay, we'll go first with Ms. Denise Osorio of PTV4 before Ian Cruz of GMA7. Good morning po, NS. Good morning. NS, when we think, just going back to the question about the ongoing conflict in the Middle East, are we possibly seeing a way that we could contextualize or separate the possible effects of this towards the inflation rates this coming month? Well, we can isolate to some effect, no? Kasi una, makikita naman natin yung source, transport, yun yung una. So sabi ko nga kanina, pwede na makita natin yung impact sa price of diesel and price of gasoline. Direct naman yan, makikita natin. And then sabi ko nga kanina, nandyan naman yung mga weights. But obviously, yung mga spillover effects noon ay nandun na rin sa iba pang mga commodities. Just like what we experienced in 2022. So, in fact, in 2022, nakita natin na pag tumataas yung presyo ng diesel, gasoline, yun yung una. And then susunod yung price of yung transport. Sumusunod kaagad yung presyo, tumataas din yung presyo ng commodities, in particular yung fish, and meat. Yun yung nakita natin last time. So may initial impact which is on the prices of fuels, which we are seeing first week, and then may signal nga na mag-increase uli sa second week. So makikita natin kaagad yon dito, and then makikita rin natin yung impact niya kasi mag-adjust, normally nag-adjust. Titingnan natin sa datos, nag-a-adjust din yung ibang mga commodities, particularly sa items under the food, and that would be the risk to the overall inflation. Thank you. And this follow-up lang po, since we're already talking about the possibility of fish and meats increasing, what about po the other locally produced products that's going to be transported within? How steep are we seeing this possibly going to be inflated? We will check ang datos, no. Ang kagandahan dito sa ngayon, yung ating presyo ng meat as a whole ay negative pa. Meat and other parts of slaughtered land animals ay negative, particularly yung ating presyo sa baboy, negative 6% inflation. Yung sa chicken naman, negative 1.5% inflation. So we will be seeing the movement from the shocks, no, coming from the fuel. Pero yung natin, yung ating presyo ng fish, nasa positive territory siya ngayon, 7.7 from 7.3 in January. Although we were informed na mayroon tayong open season na kasi may closed season tayo due to the ban, no? Mag-end
February, and thus that could also increase our supply and minimize the risk on the prices of fish. But right now we are seeing increases sa presyo ng isda. On the other hand, yung presyo naman ng baboy saka manok year on year ay negative pa siya. Thank you. Bumababa ibig sabihin. Okay, last follow-up question from Ms. Last Denise follow-up na po, of sir. PTV4. Sir, so in view of this, are we seeing a possible change in spending patterns of our citizens? We don't know yet, no? We will, well, normally household expenditure would adjust, but we will have to wait for the data on that, no? So ito yung mga titingnan natin kung may mga pagbabago. Na palagi namang ano yan, may mga regular surveys naman yung PSA, so we can check on this from the potential shock, no, coming from external sources. Thank you. Thank you very much. Our next question will be coming from Ian Cruz of GMA. Good morning. Can you hear me, sir? Yeah. Sir, ang inflation rate natin ngayon is 2.4, no? So ngayong merong conflict po dun sa Middle East, do you think sa March ma-expect natin na magkakaroon ng upticks dun sa outlook po nyo? May mga risk tayo. As I mentioned kanina, yung risk of course ay coming directly from the transport basket. Yung sabi ko nga kanina, yung presyo ng diesel sa gasoline at kadalasan may impact din siya dun sa ibang items under the housing, water, electricity, gas, and other fuels, particularly electricity and LPG. So ito yung mga risk factors, and then possible spillover sa iba pang mga commodities, as I mentioned kanina, some food items. But of course, we will look at the overall picture, and dynamic naman itong ating mga inputs, no, para sa inflation rate natin. So may mga iba na bumababa, may mga iba na umakyat, but we will be checking on that and how this price changes would have impact on the overall inflation rate for March. But as I've said, may mga risk tayo na nakikita. I mentioned some items kanina. Thank you. May sinasabi ang BSP, no, na pag umabot ng $80 per barrel ang presyo po ng crudo sa world market, mabibreach daw po ang 4% na inflation. Ano po ang nakikita ninyo dito sa PSA? We will be seeing it. Yung ano naman, yung kadalasan naman mahaba pa. We are just in the month of February, and then the data collection started for the month of March. As I've mentioned, we don't know yet the number, but as I also mentioned a while ago, there are potential risks towards upward movement for the overall inflation. Particularly yun ngayon na-mention ko, yung galing sa fuel, galing sa housing, water, electricity, gas, and other fuels, and possibly spillover effects on food items. Thank you. Ba yung kanilang projection of 4%? Yeah, or the BSP, ano naman yan, they are in charge of the projection for inflation. PSA is just reporting the actual numbers. Thank you. All right, thank you very much, Yusek Mapa. Are there any last questions for our resource speaker? Okay, one last from Ms. Titas Lopez of Bloomberg. Sir, based on historical data, kapag tumataas po ba ang presyo ng bilihin, mas bumibilis ang paggastos ng mga tao o bumabagal? Pag may mataas yung inflation rate natin, may kadalasan, kung titingnan natin naman yun sa national accounts, ano, yung ating household final consumption expenditure, talagang may impact yon sa kanilang gastusin. So, kaya nga tinitingnan natin na mas conducive for spending yung mababa yung presyo. Pero pag mataas na kasi yung presyo, syempre may mga risks, and then the household's decision-making process might change because of risk doon sa inflation, current inflation, and future. So may impact siya. At yung impact niya ay negative pag masyadong mataas ang inflation rate natin. So yun yung mga risks. But we're looking at, of course, nasa month 2 tayo. Of course, month 3 would be March. Itong March natin na data collection for the inflation rate. And then that also coincides with our
first quarter GDP report for 2026. So makikita natin naman yung impact niya doon sa household final consumption expenditure, which is a substantial percentage of our overall GDP. Thank you. Thank you very much, Yusek Mapa. That ends our round of question and answer for the February 2026 inflation report. We would like to thank you all for joining us in this press conference, and we hope for your continued support in communicating statistics to the public. You may visit our official website, psa.gov.ph, for more updates. Once again, ako si Nicole Navea ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.